Babala mga kababayan OFWs, lalo na sa mga kababaihan. Dapat nyo ito malaman mga kababayan, para di kayo matulad sa isa nating kababayan na lubog ngayon sa takot dahil sa nahalay ito ng dalawang lalaki na di umano'y magkaibigan na magkaiba ang lahi. Hindi ko po makalimutan. Sinakal niya po ako habang ginagahasa niya po ako. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Itago natin sa pangalang alias Ana ang dumulog at nagpasaklolo kay Kaagapay Kabong Concha matapos nitong sapitin ang nakakakilabot na nangyari sa kanya na muntik na niyang ikamatay. Ayon kasi sa sumbong ni Ana, nakipagkita umano siya sa isang Pakistani nasyonal na nakilala niya sa social media na nagbebenta umano ng mga alahas. Dahil sa balak sana ni Ana bumili ng alahas sa Pakistani. Pero ang nangyari, pinasakay umano siya sa sasakyan at sinabihang dadalhin kita sa mismong tindahan na nagbebenta ng mga gold. Ang buong akala ni Ana na tindahan ang pupuntahan nila, dinala daw siya sa apartment at hinila sa loob ng kwarto. At dito siya hinalay ng nakailang beses ng Pakistani na nakilala niya sa social media. Namuntikan niyang ikamatay dahil sinasakal umano siya kapag hinalay siya. At ang masakit pa, pinasa umano siya sa kaibigan ng Pakistani na isang Bangladesh. Hinalay rin siya ng ilang beses at pinagbuhatan ng kamay. Sa kabila ng nangyari kay Ana, labis pa rin itong nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa nakatakas siya at nakauwi ng buhay. Para sa karagdagang impormasyon, pakinggan po natin ang buong video. Dahil isinapubliko ito ni Kaagapay Kabong Concha, ang kaagapay ng mga OFWs, para kapupulutan ng aral ang naging karanasan ng ating kababayan na si alias Ana, na nagtiwala sa nakilala lamang sa social media. Kaya natin ito ni-live para makapag-ingat sila at hindi mangyari sa kanila yung nangyari sa iyo. Hindi na po dapat natin sisihin si kabayan. Kaya po tayo nag-live dito upang magbigay po sa inyo ng babala sa iba pa. Sa lahat po ng mga kasambahay, kahit saan pong bansa, huwag po kayong basta-basta magtitiwala. Pag binibigyan kayo ng pagkakataon ng employer nyo na mag-day off, gamitin niyo po ito ng humasto. Okay? Kaya mag-ingat po kayo mga kababayan. Huwag po kayo basta-basta magtitiwala sa mga nakilala nyo sa social media. Dahil ang iba dyan, nagbabalat anyo lang yan. Kunwari, mabait, mamamatay tao pala at rapist. Buti na lang talaga may nakatulong kay kabayan. Dahil kung wala, nako, kawawa si kabayan, uuwing malamig na bangkay. Kaya magsilbing aral po ito sa inyo mga kababayan. Hanggang dito na lamang po, mag-ingat po kayo palagi at Merry Christmas po sa inyong lahat.